Pakinggan nyo ng maigi mga kadonatics. So, Voice of Zaldico. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at ni Nina na may instruction si Presidente. Kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Totoo kaya itong mga kadonatics? Sinerd na to ni Mike Defensor, ni Sasrugan dos Sasot, ni Attorney Harry Roque. Itong audio na to, ngayon lang mga kadonatics. Totoo kaya ito? Eto mga kadonatics, pakinggan natin ulit. Kasi may mga nagsasabing AI daw ito. AI. Okay, so ang ginawa ko mga kadonatics, itong video na to, itong audio na to mga kadonatics, ipina-analyze ko sa isang AI voice detector mga kadonatics. At dito natin malalaman, okay, kung AI ba talaga or hindi. Okay, once again mga kadonatics, pakinggan. Ayan. So, alam nga naman kay Adrian. Subtitle. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at ni Nina na may instruction si Presidente. Kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Before natin ipa-analyze sa isang AI detector mga kadonatics, audio detector, sabihin nyo kung AI ba o hindi. Ganito ba ang AI magsalita mga kadonatics na may in-between sentence, word? Hindi ganito mga kadonatics ang AI. Ang AI, kahit pa smooth yan mga kadonatics, marinig mo yung pagka-robotic niyan at wala yung mga in-between ba, mga ganun, wala yan mga kadonatics. Kaya, eto, ipina-generate natin. For me mga kadonatics, without the AI detector, I would say 100% this is real. 100 billion! Kaya totoo pala yung nilabas ni Zaldico mga kadonatics na 100 billion ang ibinigay nila kay Bongbong Marcos. At eto na. Nakita nyo ba itong sa likod ko mga kadonatics, ipina-analysa ko at ang sabi mga kadonatics, 99% likely human. Real! Nako, pag 99 mga kadonatics, for sure, human na talaga yan. Kasi ganyan naman talaga mga kadonatics sa DNA test, 99.9. So, hindi yan mag 100%, pero talagang real yan. Okay, now, baka sabihin nyo na, okay, baka ibang audio yung ginamit mo. Well, anyway mga kadonatics, ito, ipa-analyze natin ulit dito. Okay? Ayan mga kadonatics, Okay, yung naka-highlight dyan, ayan, Zaldico audio. Okay, i-drag natin yan patungo doon sa AI analysis mga kadonatics, audio analysis dito. Ayan. Saan yun? Okay. Yan. So, alam nga naman kay Adrian kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at ni Nina. Yan mga kadonatics, i-drag natin yan dito. Right. Yan, i-drag natin yan Okay. Itong Zaldico audio. Yan. Tapos, okay. Analyzing. Wait a moment. Mga kadonatics. It's analyzing. Okay. Look at the result. Look at the result mga kadonatics. 99% real. Likely human. Oh no. Zaldico audio. So, ibig sabihin mga kadonatics, totoong totoo. Well, sinabi naman natin mga kadonatics na even hindi natin ipa-analyze sa isang AI audio detector mga kadonatics, alam naman natin na may corruption talagang nangyari at alam naman natin na involved itong si BBM. At ito ay isa lang mga kadonatics sa mga patunay. Ayan.
99% mga kadonatics likely human. Okay. So, anong masasabi ni Auntie Claire dito? Ano na naman kaya mga kadonatics? Nako, nakakahiya talaga itong administration to. Grabe! Gusto niya every year mga kadonatics, may 100 billion siya. Sobra talaga. Grabe. Sobra. Anong masasabi ng ating mga kadonatics dito? Okay? I'm just curious mga kadonatics. Okay, Auntie Claire to the rescue. Ang tanong, bakit kaya hanggang ngayon tahimik pa rin ang taong bayan? Harapan na tayong pinagloloko, di ba? Sinisingil na siya ng Diyos, kahit siguro may binibentang buhay sa palengke, di rin niya makakabili kasi hindi malinis ang ipambili niya. Well, anyway mga kadonatics, ay talagang hindi daw natutulog ang Diyos. Darating din ang araw nyo, sisingilin kayo hanggang impyerno. Nakakabingi katahimikan ni Amina Pangandaman. Ay talagang mga kadonatics itong si Pangandaman, hindi man lang nagsasalita ngayon amid sa korupsyon. Alam niya mga kadonatics, at si Bersamin, alam nila na ay talagang meron involved itong si Marcos Jr. Si Bersamin na mismo mga kadonatics ang nagpakita sa conversation nila ni Bongbong Marcos. Siya na mismo mga kadonatics about sa maleta-maleta. So, ano pa ang kailangan? Di ba? Grabe mga kadonatics, grabe kagarapalan. Tapos eto, pilit nilang kinukutya ngayon si Inday Sara Duterte na alam naman natin na napaka-clear mga kadonatics. Walang pahong korupsyon mga kadonatics ang mga Duterte. Pero sino yung tinutuligsa nila ngayon? Nako, kakaiba ngayon, di ba? Sila na ang magnanakaw, sila pang may ganang manggipit mga kadonatics. Sobra. Grabe. Ganito na sila kagarapalan. Ito yung sinabi ni Attorney Paulo mga kadonatics Panelo. Pakinggan nyo. Kung bakit ay talagang nakakapangnibago sila mga kadonatics. Biruin nyo. Itong si Madriaga gustong pabantayan ng NBI 24/7 kahit na nasa selda na. Sa loob ng selda mga kadonatics gusto pa nilang pababantayan 24/7 kasi daw baka ipapatay ng kampo ng mga Duterte. Grabe talaga. At eto nga ang hinala ni Attorney Paulo Panelo mga kadonatics na baka may mangyari kay Madriaga at alam na kung saan nila ibintang mga kadonatics. Ito panoorin natin. Baka may gawing masama dito kay Madriaga para magpagbintangan si VP Sara. Meron po ba, Attorney Paulo, na connection o magiging epekto po yung pagsasabi naman niya na meron siyang death threat itong si Ginoong Madriaga, and then a few lawmakers are requesting for him to be put under protective custody? Nauna na actually yung NBI na magdagdag ng security sa kanya, tapos nung hearing sa House Justice Committee, nag-move sila to augment itong security ni Madriaga. Wala tayong issue doon kasi sabi ko nga noon pa, gusto namin siya mag-testify kasi para sa amin, pag nag-testify siya, mapapakita sa buong mundo na nagsisinungaling siya. Kasi wala talagang katotohanan yung mga sinasabi niya. So gusto namin siya lumantad. Ang issue namin dun sa nangyari nung Miyerkules ay pinapalabas niya ngayon na si Congressman Teves daw ang nagbabanta sa buhay niya. So kaninang umaga nag-issue kami ng statement na katawa-tawa ito kasi nung una, ang claim niya is binisita daw siya ni VP Sara sa kulungan diba? Para pigilan siyang mag-testify. Agad-agad namang pinasinungalingan to ni Secretary John Vic Remulla. Ang sabi, hindi, kinausap namin yung warden, chinek namin yung records ng BJMP. Ang binisita ni VP Sara si Congressman Teves, hindi si Madriaga. So ngayong nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung kwento niya na
si Congressman Teves ang nagpapatay sa akin porque siya yung binisita ni VP Sara. So gumagawa siya ngayon ng kwento na mukhang si VP Sara ang nasa likod ng banta sa buhay niya. So sa amin, katawa-tawa to kasi sabi ko nga, gusto namin siyang lumantad eh. Wala kaming interest na mamatay siya, masaktan siya. Diba? In fact, ang gusto ko parating sa mga kababayan natin is kung may mangyayari kay Madriaga, baka yung mga handlers niya nasa likod nito kasi pagka lumantad si Madriaga, ang pakiramdam namin is mapapatunayan namin gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara at eventually matuturo niya kung sino yung mga nagpudyok sa kanyang gawin to laban kay VP Sara. So, Serves as a strong warning na hindi kayo, wala kayong kinalaman kung may mangyayari man doon sa mama. opo, kasi yung mga style na tanim witness, parang doon Grabe, napapunta yun eh. Nung nag-file kami ng Sobrang perjury dumi. complaint, biglang may death threat, biglang may bribery attempt, di umano, para pigilan siya mag-testify. So, in our minds, yun na yung next logical conclusion. Baka may gawing masama dito kay Madriaga para magpagbintangan si VP Sara. So, sinasabi na namin, ayun pa lang, imposible ito, gusto namin siya lumantad at kung may mangyayari sa kanya, dapat mag-ingat siya dun sa mga taong nasa likod nitong affidavit niya. Alright. Baka Sigurado mga kadinatics, talagang, I think dadalihin itong si Madriaga at ibintang sa kampo ni Inday Sara Duterte mga kadinatics. Pero 24/7, it doesn't make sense. Bantay daw 24/7. So, if ever kung may mangyari, ay sila na yan mga kadonatics. Kasi, ayan, gusto nilang pabantayan ng 24/7 eh. Yan din yung sabi ng kamara. Well, anyway, mga kadonatics, ay talagang grabe kadumi ng politika sa Pilipinas. Sobrang dumi mga kadonatics na kahit ano na lang gagawin nila, kahit, papatay sila ng tao mga kadonatics para lang ma-excuse yung mga kagaguhan nila. Pero, well, anyway, as I said mga kadonatics many times ago, hindi natutulog ang Panginoon. Alam niya kung anong mga nangyayari. At eventually mga kadonatics, somehow, we will regain the throne mga kadonatics. At etong sabi ni Eris. Kasi sinabi ni Bonjing Rimulya kahapon na, pa-file natin ng plunder itong si Romualdez at itong si Cheese Escudero mga kadonatics. Anong sabi ni Eris dito, Congressman Eris sa Billionaire News? Hindi niya pinapaniwalaan na ngayon mga pinagsasabi ni Boying at ng administrasyon mga kadonatics. At eto, panoorin natin. Or UA, ano po. Pero bago po yun, related po ito kasi sinabi ngayon ni Ombudsman Boying Remulla that plunder charges are being readied against the former Speaker, Martin Romualdez, and the former Senate President, Cheese Escudero. What's your reaction to that, sir? Ay, marami ng pangako na napako. So, ano na yan, hindi na kapanipaniwala. Di ba? You don't believe it at all? No. Because? I don't believe. Kasi, yung 19th Congress, lahat involved eh. Lahat involved ng leadership, grabe. both houses and Senate and the House involved dyan. So, yung cabinet members involved dyan. So, kung may kakasuhan, ang daming kakasuhan. So, hindi na ako naniniwala dyan dahil sinabi na nga, si Presidente na mismo nangako na may makukulong December 15. Ang dami ng pinangako, yung ICI. Hanggang ngayon, wala pa yung reports. It's with the DOJ and the Office of the Ombudsman. Yes, pero hindi mailabas yung report eh. Tapos yung Independent People's Commission na pinangako ni Presidente na ginawa niyang priority legislation, hindi rin naman natuloy. Marami siyang mga reforms na pinangako para pagtakpan itong the greatest heist in the history of national budget and infrastructure, hindi naman natupad. So, hindi rin matutupad yan. Why do you think, in spite of you saying that hindi po ito matutupad, ay sinabi po ito ni Ombudsman Boying, and yet also saying that they may file the charges by May? Well, let's wait and see. Pero hindi ako naniniwala.
alam naman nila yun, alam ni Senator Cheese, alam ni Speaker Romualdez kung ano nangyari. Hindi naman mangyayari ito without the cooperation of certain cabinet members. That's why even Senator Ping Lacson refused to invite Di ba? Executive Secretary Lucas Bersamin. Lucas Bersamin and Adrian Mandaman. Bersamin, despite na siya mismo nagsabi na involved ito sa itong dalawa na ito sa flood control mess. Di ba? Wasn't Adrian Bersamin invited together with Trigev Olaivar, pero ang nagpakita po si Trigev? No. Adrian Bersamin was never invited by the Blue Ribbon Committee. I'll look into Yes. that again. Only Olaivar and I think Bernardo. Yusek Yeah. Bernardo. Yes. Hindi hindi ano yan, inimbitahan ni Lacson mga kadonatics kasi ano yung reason niya? Wala daw sa minute mga kadonatics yung pangalan niya kaya hindi niya inibintahan. Kaya nga nagdebate sila ni Marcoleta bakit hindi mo tawagin o ipatawag itong si Lucas Bersamin na siya nang mismo ang nagsabi na ay talagang sangkot itong mga taong to sa katiwalian mga kadonatics. Sabi niya, hindi natin pwedeng ipatawag yan dahil hindi siya nasama sa minute. Ay, ako. Kakaloka. Yusek Bernardo. The oral arguments, also very important, sir, dahil itong pinag-uusapan po dito yung unprogrammed Yes. appropriations. And dito po ay sinasabi na naililipat yung mga pondo na dapat sanang gamitin ng national budget, inililipat sa... Balikan lang po natin. Na-expand. Yung 2023, na-expand ng mga 800 billion. Ang proposal ng Malacanang noon sa National Expenditure Program is only 400 billion. Pero dinoble ito ng House. So naging 800 yung unprogrammed appropriations. In 2023. 2024, mga nasa 700 at nung 2025 nasa almost 400 billion. Okay. So, ang nangyari, ginamit itong expansion na to para alisin yung mga ilipat yung mga What is supposed to be priority? program appropriations. Yung mga foreign assisted, inilagay sa unprogram. Tapos pinalitan ito ng mga paborito ng mga congressman, yung mga saka ng mga senador, yung mga flood control, yung mga Ghost cat's projects. eye, rock netting, yung mga Rock malalaki Solar lamps. solar lamps yan, yung mga malalaki ang kickback. Market So to yun ang ipinalit. farm to market roads. So naging na-expand ito beyond fiscal limits. So, ibig sabihin, for example, 2026, 6.98 trillion lang naman yung fiscal limit. Ito lang yung may... 6.793 trillion. So, ito yung may source of financing, definite source of financing. Yung 150 na natira doon sa 300 billion na proposal ng Malacanang, walang definite source of financing. Yun yung sinasabi na namin na ang budget kailangan bukod sa budget of expenditures, dapat may definite source of financing. Kung hindi, na-expand, nagagamit na for corruption, tapos hindi na iniintindi yung fiscal limits ng gobyerno. Laying the premise. Grabe. Ay, naka. What do you think mga kadonatics, Comment down below. At yung patungkol sa audio ay grabe. Talagang lumalabas na nga mga kadonatics. Sobra. Babasahin natin yan mga kadonatics at ingat palagi. Thank you so much and God bless you. Bye-bye.